akala natin kapag sinabing himala, dapat laging pasabog. Yung tipong may dramatic na pagbabago, may before and after, may moment na parang pelikula. Pero kung magiging honest tayo, karamihan sa buhay natin hindi naman ganon, di ba? Mas madalas tahimik lang, paulit-ulit, ordinaryo, parehong umaga, parehong routine, parehong mga gawain. At minsan, dun tayo tumitigil maghanap ng himala kasi parang wala namang kakaiba. Pero paano kung mali lang ang hinahanap natin? Paano kung ang himala hindi naman laging maingay? Hindi ko ito sinasabi para pag-aanin lang ang pinagdadaanan mo. Hindi rin ito para sabihing magpasalamat ka na lang. Kung may mabigat kang dinadala ngayon, totoo yan. Kung pagod ka na, valid yan. Hindi natin kailangang gawing inspirational quote ang sakit. Pero baka pwede lang tayong mag-pause sandali, huminto, at tingnan ang ilang bagay na baka araw-araw mong nadadaanan nang hindi mo napapansin. Una, yung paggising mo. Hindi ito motivational line. Literal lang, nagising ka, may hininga, may tibok ng puso, may panibagong araw sa harap mo. At hindi mo yun kinontrol. Hindi mo sinabi sa puso mo na tumibok. Hindi mo inutusan ang baga mo na huminga. Nangyari lang. Dahil routine na ang paggising, parang default setting na lang siya. Pero hindi siya guaranteed. Hindi lahat nabigyan ng today. May mga taong kahapon ang huli nilang araw kahit hindi nila alam. At kahit hindi perfect ang araw mo ngayon, kahit pagod ka na agad pagbangon mo, may space ka pa para mabuhay. May pagkakataon ka pa para gumalaw, magdesisyon, magbago ng direksyon kung kailangan. Hindi nito binubura ang problema mo, pero ang simpleng katotohanang nagising ka pa, hindi maliit na bagay. Pangalawa, may mga proteksyong hindi mo nakita. Ilang beses ka na kayang muntikan. Muntikan kang sumakay doon. Muntikan kang pumayag sa bagay na yon. Muntikan kang magdesisyon habang galit ka. Ilang beses ka nang na-frustrate dahil na-late ka, na-reject ka, or na-cancel ang plano. Sa moment na iyon parang malas, pero may mga bagay sa buhay na hindsight mo lang maiintindihan. Yung moment na sasabihin mo sa sarili mo, buti na lang hindi natuloy. Hindi lahat ng closed door ay agad blessing. Hindi rin lahat ng rejection ay may malinaw na dahilan. Pero totoo rin na may mga sitwasyon na hindi ka napasok. May mga panganib na hindi mo naranasan. May mga sakit na hindi lumala. May mga proteksyon na tahimik lang. Walang announcement. Walang dramatic na moment. Pero nandun. Pangatlo, may mga taong naging bahagi ng kwento mo. Hindi lahat nagstay. At hindi lahat naging mabuti ang epekto sa'yo. Totoo yan. Pero isipin mo sandali. Sino yung nakinig sa'yo nung hindi ka okay? Sino yung nag-message sa'yo nung tahimik ka lang? Sino yung nagpakita nung pakiramdam mo wala kang energy makipag-usap? Minsan simpleng presensya lang. Isang kaibigan, isang kapamilya, minsan kahit estranghero na nagpakita lang ng kabutihan sa tamang moment. Sa mundong sobrang bilis mag-move on, mag-unfollow, mag-disappear, yung may isang taong tunay na may malasakit sa'yo, hindi maliit yun. Hindi natin kailangan ng maraming tao sa paligid. Minsan sapat na yung isang taong nakakaintindi. Pang-apat, may kakayahan ka pa ring makaramdam. Minsan gusto na lang natin maging manhid, di ba? Para wala nang sakit, wala nang overthinking, wala nang bigat. Pero isipin mo rin, nasasaktan ka kasi may mahalaga sa'yo. Natatakot ka kasi may gusto kang protektahan. Napapagod ka kasi may sinusubukan kang panindigan. Ang emosyon ay hindi kahinaan. Patunay lang siya na buhay ang puso mo. Sa panahon ngayon na ang daming natutong tumigas, yung pusong marunong pa ring makaramdam kahit minsan masakit, hindi iyon maliit na bagay. Panglima, tingnan mo yung version mo ngayon. Kung babalikan mo ang sarili mo ilang taon na ang nakaraan, iba ka na ngayon, di ba? Hindi lang dahil may natutunan ka, kundi dahil may mga pinagdaanan ka. Kasama sa version mo ngayon ang mga failures, yung mga panahong pakiramdam mo na pag-iwanan ka, yung mga pagkakamaling o akala mo, katapusan mo na. Pero nandito ka pa rin. Hindi perfect, hindi fully healed, hindi rin lahat malinaw, pero nandito. Mas may empathy ka ngayon, mas may lalim ang pag-intindi mo sa ibang tao. Mas alam mo na kung gaano kahirap ang buhay minsan. Hindi natin kailangang tawaging maganda ang lahat ng masakit na nangyari. Pero hindi rin natin maikakaila na may nabuo sa'yo dahil doon. Kapag pinagsama-sama mo lahat, yung paggising mo, yung mga muntikan na hindi natuloy, yung mga taong naging bahagi ng kwento mo, yung pusong marunong pa ring makaramdam, at yung version mo ngayon na mas may lalim kaysa dati. Makikita mo na ang himala, hindi laging kailangang mag-trending. Hindi nito binubura ang bigat na dala mo ngayon. Kung pagod ka, okay lang. Kung may mga tanong ka pa sa langit, normal yun.
Hindi kabawasan sa pananampalataya ang magtanong. Pero habang naglalakad ka sa gitna ng lahat ng iyon, baka pwede kang huminto sandali. Huminga, hindi para pilitin ang sarili mong maging grateful, kundi para kilalanin lang na kahit hindi maayos ang lahat, may mga bagay pa ring gumagana. Humihinga ka, nakakaramdam ka, natuto ka, at nandito ka pa. Minsan ang pinakatahimik na himala ay hindi yung nagbago ang mundo sa paligid mo, kundi yung katotohanang hindi ka tuluyang nawala sa gitna ng lahat. Nandito ka pa, at sa ngayon, sapat na muna iyon. Panginoon, salamat sa mga himalang madalas hindi namin napapansin. Salamat sa bawat paghinga, sa bawat araw na ipinagkakaloob mo sa amin, at sa mga tahimik na paraan na pinoprotektahan mo kami, kahit hindi namin namamalayan. Kapag pagod kami at parang walang nangyayari sa buhay namin, tulungan mo kaming maalala na naroon ka pa rin, kahit sa mga ordinaryong sandali ng aming buhay. Turuan mo kaming magkaroon ng pusong marunong makakita ng iyong kabutihan sa gitna ng aming mga karanasan, sa sayaman o sa hirap. Habang patuloy kaming naglalakad sa buhay na ito, bigyan mo kami ng lakas, kapayapaan at pag-asa na ikaw ay kasama namin sa bawat araw. Amen. Kung may isang bahagi ng video na ito ang tumama sa'yo, pwede mong i-share sa comments kung alin doon ang pinaka nakarelate ka. At kung gusto mo pa ng mga ganitong tahimik na pagninilay tungkol sa buhay at pananampalataya, maaari kang mag-subscribe sa channel na ito para sa mga susunod pang videos. Salamat sa pakikinig. Ingat ka palagi.